Si Basti at ang paborito niyang pusa. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo, may batang nagngangalang Basti. Mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Si Basti ay masayahin at malambing na bata, ngunit may isang problema siya. Ayaw niyang kumain ng gulay. Laging may gulay sa hapagkainan, ngunit si Basti ay laging umiirap at tumatakbo palayo. Kahit na anong gawin ng kanyang nanay at tatay, hindi talaga siya makumbinsi na kumain ng gulay. Isang araw, habang naglalaro sa bakuran, nakita ni Basti ang isang maliit na kuting. Ang kuting ay puti at may makapal na balahibo. Mukhang ito'y nawawala at gutom na gutom. Kinausap ni Basti ang kuting, "Hello, maliit na kuting. Ano ang pangalan mo?" Siyempre, hindi nakasagot ang kuting pero kumakawala ito at umangin. Dinala ni Basti ang kuting sa kanilang bahay. "Nanay, tatay, may nakita akong kuting sa labas. Pwede ko ba itong alagaan?" Sumang-ayon ang kanyang mga magulang, ngunit may kondisyon. "Oo, Basti, pero kailangan mong kumain ng gulay araw-araw." Napaisip si Basti. Mahirap para sa kanya ang kumain ng gulay, pero gustong-gusto niya talagang alagaan ang kuting. Pinangalanan niya ang kuting na puti. Araw-araw, inaalagaan niya ito, pinapaliguan at pinapakain. Sa simula, tuwing oras ng kainan, hinaharap ni Basti ang kanyang plato ng gulay at nararamdaman ang kaba. Pero naaalala niya ang kanyang pangako kay Puti. Kaya't kahit konti lang, sinisikap niyang kumain ng gulay. Habang tumatagal, napansin ng kanyang nanay na unti-unti nang nakakakain ng gulay si Basti. "Ang galing mo, Basti. Unti-unti, nasasanay ka ng kumain ng gulay," sabi ng kanyang tatay. Isang araw, nagkaroon ng malaking bagyo sa kanilang baryo. Malakas ang ulan at hangin. Nawawala si Puti. Nag-alala si Basti at hinanap ito sa paligid ng kanilang bahay. Tumawag siya, "Puti. Puti, nasaan ka?" Pero walang kuting na sumagot. Si Basti ay nababalisa na. Lumipas ang magdamag, ngunit hindi pa rin nakita si Puti. Malungkot si Basti at halos hindi kumain. Kinausap siya ng kanyang nanay, "Basti, kailangan mong maging malakas. Kailangan kumain ka ng gulay." Sinubukan ni Basti kumain kahit na siya'y malungkot. Para kay Puti, pinilit niyang ubusin ang gulay sa plato. Makalipas ang ilang araw, bumalik na sa normal ang panahon. Lumabas si Basti para maghanap ulit kay Puti. Sa ilalim ng isang puno, narinig niya ang pamilyar na meow. "Puti, ikaw ba yan?" Mabilis na tumakbo si Basti patungo sa puno at nakita niya si Puti na basang-basa at nanghihina. Dinala niya agad si Puti sa loob ng bahay at pinainom ng gatas. Niyakap niya ito ng mahigpit. "Akala ko, nawala ka na, Puti." "Salamat at bumalik ka," sabi ni Basti habang umiiyak. Dahil sa nangyari, mas lalo pang nag-ibayo ang pag-aalaga ni Basti kay Puti. At naging mas seryoso rin siya sa pagkain ng gulay. Natutunan niyang mahalaga ang gulay para maging malakas at malusog, tulad ng kailangan niyang maging malakas para maalagaan si Puti. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nadagdagan ang pagmamahal ni Basti sa gulay. Natuto siyang magustuhan ito. Minsan, ginagawang masaya ng kanyang nanay ang pagkain ng gulay. Gumagawa siya ng mga kakaibang lutuin tulad ng gulay na may keso o gulay na may paboritong sausawan ni Basti. Napansin ni Basti na hindi lang siya ang nagiging malakas, pati na rin si Puti. Napansin niyang mas makintab na ang balahibo ng kanyang alaga. Isang umaga, gumising si Basti na may ngiti sa kanyang mukha. "Nanay, ano ang almusal natin ngayon?" tanong niya. "May adobong sitaw at tortang talong tayo, Basti," sagot ng kanyang nanay. Sa tuwing oras ng kainan, laging masaya si Basti. Hindi na siya nahihirapan kumain ng gulay. Minsan, dinala niya si Puti sa bakuran at pinakita ang kanyang lakas. "Tingnan mo, Puti, kaya ko nang tumakbo ng mabilis." Tumawa ang kanyang tatay, "Ang laki ng pinagbago mo, Basti. Talagang malakas ka na ngayon." Pumayag si Basti. "Dahil sa gulay, tatay. Natutunan ko na mahalaga pala ito." Dahil dito, naging inspirasyon si Basti sa ibang mga bata sa baryo.
Nakita nila kung paano siya naging malakas at masigla. Isang araw, inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Halina kayo, mga kaibigan, laruin natin si Puti. Napansin ng mga kaibigan ni Basti na marami siyang gulay sa mesa. Kumakain ka ba ng gulay, Basti? Tanong ni Lito, isa sa kanyang mga kaibigan. Tumango si Basti. Oo, Lito. Simula nung alagaan ko si Puti, natutunan ko ng kumain ng gulay. Masarap pala ito. Napaisip ang mga kaibigan ni Basti. Pwede rin ba kaming mag-try? Tanong ni Ana. Masaya silang pinakain ni Basti ng iba't ibang gulay. Tikman nyo itong broccoli at carrots, sabi niya. Unti-unti, natutunan ng mga kaibigan ni Basti ang halaga ng gulay. Sila rin ay naging mas malusog at masigla. Lumipas ang mga taon, si Basti at ang kanyang mga kaibigan ay lumaki ng malakas at masigla. Patuloy na alaga ni Basti si Puti, na ngayon isang malaking pusa na. Maraming salamat, Puti, dahil sa iyo, natutunan ko ang kahalagahan ng gulay, sabi ni Basti habang hinahaplos ang balahibo ng kanyang pusa. Napansin ni Basti na masaya rin si Puti at parang naintindihan siya. Naging masipag si Basti sa paaralan at sa kanilang tahanan. Laging mataas ang kanyang marka. Sinusundan niya ang payo ng kanyang mga magulang na kumain ng tama at mag-exercise. Minsan, dumating ang araw ng baile sa kanilang baryo. Lahat ay naghahanda at excited. Nagplano ang mga magulang ni Basti ng isang handaan. Maraming gulay ang ihahanda natin, Basti. Sana magustuhan ng lahat, sabi ng kanyang nanay. Tumulong si Basti sa paghahanda. Sige po, nanay. Gusto ko rin ipatikim sa kanila ang paborito kong mga luto ng gulay. Dumating ang araw ng baile at lahat ay nagtipon-tipon. Masaya ang lahat habang kumakain at naglalaro. Nagustuhan ng mga bisita ang handa ni Basti. Ang sarap ng mga gulay. Paano mo ito niluto? Tanong ng isang matanda. Tumawa si Basti. Lahat ng ito natutunan ko mula kay nanay. Mahalaga ang gulay sa ating kalusugan. Lumaki si Basti na puno ng karunungan at kalakasan. Ibinahagi niya ang kanyang natutunan sa lahat. At sa bawat hakbang na kanyang ginawa, lagi niyang kasama ang kanyang paboritong pusa, si Puti. Magkasama nilang hinarap ang bawat hamon at saya ng buhay.